Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, isang malaking balita na naman ang umalingaw-ngaw sa komunidad ng depensa ng Pilipinas. Kumpirmado na ngayon na nagpapatuloy ang plano ng pamahalaan na bumili ng 2 karagdagang warship mula sa South Korea. Ang hakbang na ito ay hindi lamang simpleng pagbili, kundi bahagi ng mas malawak na estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng Philippine Navy sa harap ng lumalalang tensyon at mabilis na pag-unlad ng teknolohiyang militar sa rehiyon. Ang desisyon ay lubos na naapektuhan ng kahangahangang performance, napakabilis na delivery schedule at mataas na kalidad ng konstruksyon ng 2 bagong frigate ng bansa, ang BRP Miguel Malvar FFG-06 at BRP Diego Silong FFG-07. Ngayong araw pag-uusapan natin ng mas malalim kung bakit minamadali ng Pilipinas ang pagkuha ng mas maraming Korean-built warship, kung anong mga advanced system ang isasama sa bagong batch ng mga barko, at kung bakit isa sa pinakamahalagang upgrade sa kasaysayan ng Philippine Navy ay posibleng dumating sa lalong madaling panahon. Noong Mayo 2025, opisyal na tinanggap ng Philippine Navy ang BRP Miguel Malvar, ang pinakaunang upgraded next generation frigate na ginawa ng Hyundai Heavy Industries o HHI ng South Korea. Mabilis lamang na sumunod ang pagdating ng kapatid nitong barko, ang BRP Diego Silong, noong Setyembre 2025. Ang 2 frigate na ito ay naging patunay kung gaano kabilis at kahusay ang paggawa ng HHI dahil nakumpleto ang konstruksyon sa mas maikling panahon kaysa karaniwang international shipbuilding standards. Bukod pa rito, ang kalidad ng kanilang combat systems, sensors at overall build ay labis na nakapagpahanga sa Navy at sa pamahalaan. Dahil dito, ginawang prioridad ng pamahalaan ang pag-order ng 2 karagdagang warship bago matapos ang taong 2025. Halos sigurado na ring muling makukuha ng Hyundai Heavy Industries ang kontrata dahil sa kanilang natatanging track record, kakayahang gumawa ng high-end warships at matibay na relasyon sa Pilipinas pagdating sa defense modernization. Sa bagong kontrata para sa 2025, inaasahang darating ang mga frigate na may kompletong fully integrated combat systems. Kasama rito ang modernong radar at navigation suites, mas advanced na anti-ship missiles na kayang tumama ng mas malayo at mas tumpak, surface-to-air missile systems na nagbibigay ng proteksyon laban sa eroplano at missile threat, torpedoes para sa anti-submarine warfare, at isang mas pinahusay at mas mabilis na combat management system para sa mas epektibong coordination ng lahat ng sensor at armas ng barko. Ngunit ang pinakahihintay ng marami ay ang pagkakaroon ng Close-in Weapon System o CIWS, ang huling linya ng depensa ng isang warship laban sa paparating na banta gaya ng missile, drone o sasakyang panghimpapawid sa loob lamang ng ilang segundo bago tumama. Napakahalaga ng pag-upgrade na ito para sa Philippine Navy, lalo na sa panahon ngayon kung saan ang mga anti-ship missile ay nagiging mas mabilis, mas mababa ang flight altitude, mas matalino at mas mahirap tugisin gamit ang tradisyonal na depensa. Ang pagkakaroon ng CIWS ay literal na makapagliligtas ng buong barko at tripulante kapag nasa gitna na ng pinakamapanganib na sitwasyon. Isa sa pinakakapanapanabik na pag-unlad sa larangan ng naval defense ay mula sa South Korean defense firm na Lignex 1 na nagpakilala kamakailan ng kanilang bagong 35mm CIWS Mark II o CIWS-2I. Itinuturing na ngayon ang sistemang ito bilang isa sa pinaka-advanced at pinaka-modernong CIWS na kasalukuyang ginagawa. Nakatakda itong ikabit sa mga DDG-2 destroyers, KDDX stealth destroyers, at FFG-3 next generation frigates ng South Korea na patunay sa antas ng tiwala at kakayahan ng sistem na ito. Ang CIWS-2I ay may malawak na hanay ng makabagong teknolohiya.
Mayroon itong AESA radar na kayang makadetect ng incoming anti-ship missiles mula sa mas malayo at may mas mataas na presisyon. Mayroon din itong electro-optical at infrared targeting system na nagbibigay daan para sa mas malinaw, mas tumpak at mas mabilis na tracking kahit sa gabi o masamang panahon. Ang pangunahing armas nito ay isang 30mm Gatling gun na may napakahusay na rate of fire na umaabot hanggang 4,200 rounds per minute. May effective range itong 3.5 kilometro at dinisenyo upang kayang mag-intercept ng maraming supersonic missiles ng sabay-sabay, isang kakayahang bihirang matagpuan sa karamihan ng kasalukuyang CIWS system sa buong mundo. Kung maisasama ang sistemang ito sa mga bagong frigate ng Pilipinas, magiging isa ito sa pinakamalaking pagtalon ng Philippine Navy sa modernisasyon. Magbibigay ito ng antas ng proteksyon na hindi pa nararanasan ng Navy sa loob ng maraming dekada